kailangan nating masagot ito. Ano ba yung emotions that commonly arise in conflict? Kayo po ba, kapag merong conflict situation, anong emotions ang madalas yung nararamdaman? Kahit hindi argumento, kundi may nararamdaman kayong banggaan ng perspectives, ng opinions, ng values. So, kaba. Yan. Oo. Ano pa? Sino rito yung kapag may conflict, galit sila? O pag may conflict, natatakot sila? Okay? Ano yung nararamdaman natin? Takot, kaba, inis. Yan. Tapos, alam ba natin kung saan nanggagaling yun? Pag-usapan natin kung paano natin i-manage yung ating emotional response at paano natin aayusin yung ating internal conversation. Kasi madalas, yung emotion na nararamdaman natin, yung anger, inis, frustration, ay kaba, ay hindi dahil doon sa kausap natin, kung hindi doon sa sinasabi natin sa sarili natin. Di ba? Halimbawa, naiirita. Kasi, in your mind, sinabi mo na, nakakairita tong tao na to. Nakakainis itong sinasabi nitong tao na to. And then, it becomes your fact kasi yun yung sinabi mo. No? So, anong pwede natin gawin para mabago natin yung ating internal conversation so that we can have a better conversation with the people in front of us. Okay? Pag-usapan po natin yan. Ito yung mga typical na emotion at saka kung saan sila nanggagaling. No? Yung una ay anger. Yan. Actually, yung anger, hindi lang galing sa I feel attacked, yung anger. Kasama din yan sa I feel betrayed. I feel like a promise was not honored. A commitment was not honored. No? Kasama yun di ba? Frustration. No one is listening to me. O kaya, paulit-ulit na lang na nangyayari to. So it gets frustrating. Fear is also a possible emotion. Di ba? Na baka ako masisi, baka ako maparusahan, baka ako ang sabihan na may kasalanan. Ayan. Another emotion is defensiveness. Defensiveness also is born out of fear. No? Kailangan mo patanayan na ako ang tama. Kaya merong mga taong ang hirap kausap in an argument kasi hindi sila tatanggap ng kahit na na magpo-point out na mali sila. So, dapat ako ang tama. Mahirap po yun. Kasi when we think that we're always right, we don't learn. Diba? Ano pa? Embarrassment. Okay? Embarrassment. Everyone saw me mess up. So, yung embarrassment often leads to defensiveness kasi napahiya na tayo. We try to justify our action. And then finally, resentment. Yan. Bakit ako na lang lagi ang nag-a-adjust? Di ba? Ayan. Ako na naman ang mag-a-adjust. So, alin dito yung madalas nyo nararamdaman in a conflict situation? So, kailangan i-manage natin. So, the question now is, how do we manage it? Di ba? So, kailangan natin maintindihan na in a conflict situation, hindi pa nag-uusap hindi pa nag-uusap, meron ng maingay na conversation na nangyayari sa utak natin, di ba? So for example, a coworker criticizes your idea in a meeting. During the meeting, no? Sinabi, Ed, mali naman yung sinasabi mo Pagkaya ng ginawa mo, papalpak yan, etc., etc. Okay? So what happens in your self-talk? Kapag gano'n, no? Lalo na, pakiramdam mo, binara ako, pinahiya ako, di ba? Okay? Ano yung mga possible self-talk? Pinapahiya. Din nangyayari, triggers anger. Imbis na doon, pagtuunan mo ng panit, tama ba yung sinasabi niya? May katwiran ba siya? May punto ba yung sinasabi niya? Diba? Oo. Have you considered it? Pero kung naunahan to ng grabe namang pamahiya ito, no, this person is, pushing me under the bus. Diba? Yan. Kapag ka naman ang iniisip mo, naku, katangahan yata yung sinabi ko. I must have said something stupid. It triggers shame. So ano nangyari kapag napahiya tayo, tatahimik na tayo. Hindi na tayo magsasalita, no? Yung iba natotraumatize, no? Hindi na talaga magsasalita sa lahat ng meetings kasi ayaw nilang mapahiya ulit. So, importante na ma-recognize natin yung
klase ng internal conversation, no? Yun, ay merong kinalaman doon sa conversation na nangyayari sa kalooban natin. Okay. So, here's one approach para ma-manage yung ating emotional triggers, no? Ayan, halimbawa, nasita ka, napagsabihan ka, nag-disagree sa'yo, okay? Nakipagdebate sa'yo. So let's call that adversity, yung triggering situation. Okay? Ito pong framework na ito ay dinevelop ni Dr. Martin Seligman. Okay? Ang father ng positive psychology. So, ang tawag niya dito ay learned optimism. Tinawag din itong disputation process or ABCDE model. Ang daming tawag, no? Kaya ABCDE, kasi makikita niyo po dito sa steps, ay meron siyang 5 steps. No? So, yan po ang example. So, ang triggering situation, ito. No? My manager questioned my work in front of my team. Mapahiya ka, no? So, ano yung sinabi mo sa sarili mo? Siguro, iniisip nito, incompetent ako. So, anong consequence? What emotion or reaction it triggered? Siyempre, pahiya, shame, no? I can be defensive, no? Mali naman yung sinabi niya. Or I can go into withdrawal. Hindi na ako talaga magsasalita. Ganyan, kapag ka tumigil ko dun sa C, sa consequence, then that will be bad for you. So, sabi ni Martin Seligman, ituloy mo dun sa disputation. Ano ba yung disputation? Another term for disputation is challenging. Challenge or reframe the belief. Okay? Baka kailangan niya lang maliwanagan. No? Baka hindi niya lang naiintindihan. I can always ask him. I can be curious. No? That should lead to energization. Energization means you pick up a new response. No? Kagaya ng following, provide a professional at regaining your focus. So, kapag meron kayo nararamdaman, lalo na yung road rage, di ba? Yung pag nagdadrive ka, tapos nasingitan ka na gano'n, adversity yun eh. Okay, ano yung belief? Walang yan to. Nagkaroon pa ng damay. At kapag ka naisip mo kung gaano kadelikado yung nangyari and you get very, very angry, yung consequence niya ay road rage. So, kailangan mo pakalmahin yung sarili mo using the disputation process. Ano sinasabi natin, di ba? Nagmamadali. Ano na siguro yun? CR na siguro yun. No? And then you get energized. Pagdating sa bahay, nakalimutan mo na nagkaroon ka ng adversity na yun. So, try to manage your emotion in a conflict situation. Okay? So, how do you reframe? What story am I telling myself? Is this the only explanation? Ito lang ba yung explanation? Or is there another way of looking at the situation? No? What response reflects what I want to be in this situation? In a conflict situation, ano bang gusto mong makita ng mga tao sa'yo? Hopefully, you want to be seen as professional, right? A good listener, open-minded. Yung ba yung gusto mo? Open-minded, reasonable. Hindi unreasonable, hindi defensive, di ba? Hindi tantrums, hindi defensive, kung hindi professional, calm, no? Has composure, open, no, to ideas, yun yung gusto natin. Okay, anong key insight dito? People aren't always reacting to the facts. They're reacting to their story about the facts. Tama ba? Madalas kaya nagkakaroon ng conflict kasi yung iniisip natin. No? So mastering conflict means mastering your internal response first. That's the foundation for assertiveness, empathy, and win-win resolution. So how do you achieve this? Yung internal response. Pause for a minute. Sabi ni Aristotle, kapag ka daw galit ka, magbilang ka ng hanggang 10. Okay, count to 10. Kapag ka galit na galit ka, count to 100. You need that pause to gain composure and to think of something constructive to do or say.